Hello. So, welcome back to my YouTube channel. So, ito ang kamukha pero di sapat version. Kasi wala pa rin nagpapalabas ng tunay na tanong. So, kamukha na lang muna, no? So, ewan ko ba, no? So, ayaw ko sana magpalabas ng structural hanggat walang PDF na pagkukumperan kung tama yung ginawa natin, no? Kasi gusto ko may assurance. Ayan. So, since wala pa rin hanggang ngayon, di naman ako makapaghintay. Sa tingin ko, marami din ang hindi makapaghintay. So, parang preview na lang muna to, no? Para may ideya tayo kung ano ba yung lumabas. Ayan, para mas mabilis or mas advanced yung paghahanda natin. Kasi mas maganda kung makita nyo na yung mga lumabas, di ba? So, ito talaga may lumabas na ganito, no? Triangle na nakahang. Ayan. Tapos di sinabi kung saan nakalagay yung force na yan, no? So may equilateral triangle. So importante diyan equilateral, no? Kung di yan equilateral triangle, hindi natin malalaman kung nasaan yung force na yan, no? So ang weight niya is 540 hanging on the ceiling as shown. So walang binigay kung saan yung weight. Okay, may binigay na dimension, yung I think, hindi ko lang sure kung ito talaga yung binigay na dimension, no? Kung assuming yan yung perpendicular distance from the vertex sa saan yung centroid, saan yung malapit yon? Diba dapat mas malapit siya dun sa mas malaking area? Tama ba? So yung centroid natin mas malapit siya sa axis na A and B or sa side ng A and B, tama? So ibig sabihin dito yung weight natin. Ayan. So again, pag walang sinabi kung saan lalagay yung weight ng object, assume natin same material yan, sa centroid siya, syempre dadaan, no? Assuming na same material. Okay, same thickness yung kung ano man tong triangle na yan, no? And so 540 newtons. Ayun, kung alam mo yung concept, kung dumadaan yung force natin sa centroid at equally distance to tama naman kasi equilateral triangle, di ba? So kung equally distance tapos dumadaan sa centroid, ibig sabihin walang rotation, walang moment. Ayan. Anong pwede nating para shortcut na ma-solve natin to? Itong hinahanap kasi dito cable force dito sa tension, yung tension dun sa cable A tsaka yung tension sa cable C. Ngayon kung dumadaan yung force mo dun sa centroid, di ba atin lang natin dun sa ilan yung tension bar, ilan yung cable mo. So actually no, yung shortcut dito i-divide mo lang sa tatlo. At yun na equal lahat yan kasi dumadaan naman sa centroid, equal distance naman. So ano pa, bakit mo pa i-solve, no? Divide by 3 mo lang. Ayun na yung tension nila bawat isa. So actually yung sagot dito 180 sa 180. Ganun lang siya kadali. Kung alam mo yung prinsipyo na dumadaan sa centroid yung force mo, tapos equally distance yung ma-support mo na yan, no? Ganyan dun sa ano yan, no? Hindi equal lang din yung ma-tension niya. Tama ba? Ngayon kung hindi mo trip or hindi mo naalala, sa totoo lang, no? Hindi ko rin naman naalala nung sinasagutan ko ng triangle na to na pag yung force dumadaan sa centroid, equally distance naman yung support na yan, pwede mo lang i-divide o hati-hati sila, equal lang naman, equally distributed naman yung force na yan, no? Hindi ko yun naalala. So ang pag di mo naalala, ang gagawin dyan, mag-moment ka lang. Kung sa beam, di ba sa beam, kung sa beam, paano tayo mag-moment? May hinge ka dyan, may roller ka dyan, mag-moment tayo at a point sa 2D to, di ba? Kasi sa beam 2D yan, 2-dimensional x and y. Ang binigay dito 3-dimensional. Tama ba? 3 dito, di ba? Kasi x, y, z may walang nakalagay. Pero pwede kang maglagay ng axis. Okay, dito ako maglalagay ng axis. Okay. Sabihin natin pinag-tripan ko, no? Naglagay ako ng axis. Ayan. Tapos yung axis natin dumadaan dun sa vertex yan. Para maganda. This is x, this is y, tapos z yung pataas ko, no? Ayan, yan yung axis ko. Ngayon, ang kaibahan na dun sa 2D, di ba, nagmo-moment tayo at a point or about a point. So, about, yung tamang word. So, this time around, since it's 3 dito, no, saan tayo nagmo-moment? Ano yung mga equations? Dun sa 2D, xy, summation forces xyz, tapos may moment at a point lang, no, walang nakalagay kung anong axis ka magmo-moment sa 2D. Dito, no, may summation forces ka x, summation forces y, summation forces z, moment at x, moment about y, moment about z. Di ba yan, yan yung 3D? Pwede kang mag-moment
sa x-axis, pwede kang mag-moment sa y-axis, pwede kang mag-moment sa z-axis, or pwede kang mag-moment kahit parallel dyan, no? Hindi naman necessary sa axis na x ka mismo mag-moment. Pwede naman dun sa axis na parallel dun sa x-axis, pwede pa ganyan, no? Pwede kang gumawa ng linya na parallel dun sa x-axis, tapos dun ka mag-moment. Pwede lang. So, ganun lang, no? Sa 3D, mag-moment ka about n-axis or parallel dun sa axis na yon. So, line yung pinag-momentan natin, no? Dun tayo nagmo-moment. So, ano una yung pagkuha ng moment? Di ba yan lang naman yung rotational force. That means force times perpendicular distance dun sa moment o dun sa axis na pinag-momentan or pinag-moment pinag-rotatean niya. Yun na lang, rotate na lang, no? Moment kasi, ano. So, anyway, so, paano ito uli? Saan tayo mag-moment din? Kung moment ang gusto natin. Naglagay ako na. Sa ang line, magandang mag-moment. Diba sa beam, nagmo-moment tayo sa support. Siyempre, mag-moment din tayo sa support dito, no, sa 3D. So, mag-moment tayo sa support. Saang axis kaya maganda? Siyempre, mag-moment tayo dun sa dalawang support kagad matatanggal. So, ang gusto kong mag-moment ako sa x-axis. Moment x. Kung nag-moment ako sa line or sa axis ng x-axis, dalawa kagad yung mawawala. Diba tong tension dito sa A at saka sa B, dumadaan or perpendicular or sabihin natin yung line mismo nag-intersect dun sa ating axis na pinagkukuha na natin ng notation. Kung ang force mo dumadaan mismo dun sa axis na yan, wala siyang perpendicular distance. Ibig sabihin, 0, yung perpendicular distance natin, moment natin dyan, 0. Kasi hindi niya kayang i-rotate. Yung tension dito sa A, yung tension B dyan, hindi niya kayang i-rotate yung x-axis. Tama ba? Kasi dumadaan siya dun, no? Walang rotation dyan. Hindi niya kayang i-rotate. Ngayon, sino yung mga forces? So, 0, 0 kagad si AB. So, dalawa kagad yung matanggal natin, no? Susundan ko lang yung force na gusto ko. Actually, yung tension na lang pala, no? Ayan. Pag ganyan, no? Ganito. Na-imagine ba? Sa x-axis, ganito yung positive ko. So, ano ba yung moment at x? 0 yan, di ba? Moment. Ano bang gagawin ko dito? Ano bang positive natin? Ito, 540. Negative 540, tama ba? Anong perpendicular distance ito? Yan, yung perpendicular distance pa ganyan. Ano yung perpendicular distance niya from x-axis? Di ba 1.8 to? Since nandun sa centroid yan, ano yan? Di ba 1/3 pag triangle? Anong 1/3 ng 1.8? Alam ba? Anong 1/3? Calculate natin, no? Para sigurado. 0.6. So, 0.6 meter pala yan. So, 0.6. Tapos, matitira dyan, syempre, yung tension. PC. Tension at C. Positive na yung tension at C natin, di ba? Anong distance ng tension at C? 1.8. So, yan. So, equal to 0. Tension C natin is 540 times 0.6 divided by 1.8. 180. Ayan. So, 180. Di ba yan din yung sagot natin kanina? Yung dumadaan sa centroid. Kasi nga nasa centroid lang siya, no? 1/3 yung distance ng weight na yan dun sa ating axis na pinag-rotatean. So, naging 1/3 lang din yung force na 540. Tama ba? Yun, 540 divided by 3. 180. So, 180 pala to. Tapos, sinahanap find the cable C. Find the cable A pala nung una. So, C yung na-solve natin, 180. O, paano naman to? Ano kayang clip natin? Ayun, since symmetrical naman to, pwede nating ano ba to? Pwede nating i-rason. Symmetrical. Nasa same distance sila. A at saka Z. Pwede nating i-rason, no? Rason ko na lang. Since symmetrical, TA at saka si TB equal. Symmetrical naman, no? So, equal dapat yung tension dun sa A, tension sa B. So, paano yan? So, ibig sabihin, pag nag-summation forces ako ng Y, or Z pala na yung axis natin, no? Z pala yung pataas na, no? Z. Ayan. Pag pinag-add ko si tension A, si tension B, at saka si tension C, dapat equal lang siya sa weight. Ayan. Tapos si tension A sa tension B, same lang naman yan. So, dalawang tension A. Pwede natin ipalit, no? Dalawang tension A. Tension C, na-solve na natin, 180. Weight, 540. O, ano pa ba to? So, diretso ko na. Alam ko naman sagot. Divide ko lang ng 2 in 360, 180.
Ayan. So, since equal si TA sa TB, si TA TB 180. So, yun lang, no? Napatunayan natin na since dumadaan sa centroid yung force natin, equal lang lahat, na-distribute lang evenly lahat ng force na yan, no? So, yun ang power ng symmetry. Kasi pag dumaan sa centroid, ayan, symmetrical yung mapa natin, no? So, ganun lang siya. At kung binigay, syempre kung iba yung binigay, yung weight binigay sa ibang location, ayun na talagang magmo-moment ka about sa mga lines na yun, no? So, either sa X, sa Y, sa Z, or sa lines na parallel sa X, Y, Z. Depende, no? Tapos, ilagay mo lang siya dun sa pinakamaraming madedelete. Dito, no? Pwede, nilagay ko yung line na pinagmomentan natin, o pinagkuhanan natin ng moment, dito sa X-axis, kasi na dyan yung support natin na A at B. Tama ba? So, ayan. So, ganun lang siya. Ito, no, hindi ko sure yung tanong sa number 3. So, gumawa na lang ako ng sariling tanong. Parang hindi ko maalala yung tanong. So, ang tanong ko dito, if the 3 cables are to be replaced with only one, assuming that there are no other forces dapat yan, no, besides its own weight, how far should the single cable be from any of its vertices so that it won't be wobbly? So, wobbly, ano yan? Anong term na yan? Kasi alam ko unstable to eh. Anong unstable? Pag may force na patulak horizontal, at sigurado kung gagalaw yan, no? Kasi tension tong tatlong to eh. Vertical force lang kaya niyang pigilan. Pag nagkaroon ng horizontal force dito, sure ako gagalaw yan, no? So ang gusto kong gawin dito na yan, papalitan ko tong tatlong cable na yan ng isang cable lang. Sabi niya, gusto niya isang cable lang na assuming walang ibang forces. So, huwag natin pansinin na unstable siya, no? Tapos, walang ibang forces, kundi yung weight niya lang, no? Ayan. Diyan daw siya dapat kalayo, yung iisang single cable na yon, para yung ating, itong triangle na to, masuportahan niya, nang hindi siya magalaw. Saan kaya, no? Saan? So, alam ko sa inyo, no, karamihan, or siguro, alam niyo na ngayon, ano ba yan? Kung saan ilalagay yan, no? Kung ginawa mo isang cable, saan kaya ilalagay? O, again, importansya ng centroid. Ayan, syempre ilagay mo sa centroid. 'Di ba? Sa centroid mo ilagay. Ayan. So, ang weight dyan, tapos may sarili siyang cable, tension dyan, no? Tension, pinagsanib, ano bang pwedeng maganda? TC ulit na lang, C na lang. Ayan. So, dyan na siya mananalagi. Mangangalagi. What? O, nawala na yung datlong tension natin, yung cables natin. Pinalitan natin ng isa. Siyempre, ipadaan mo din sa centroid, no? Kung saan yung force na yan. Para hindi siya mag-rotate. Kasi nga, ayun, no? Na-imagine ba yan? Bakit hindi yan mag-rotate? Siyempre, kung may maliit na force na na unbalanced force, naglagay ka lang ng maliit na ganyan, iikot na yan kaagad, no? Maliit na force lang, kaya sinasabi na unstable to, no? Magro-rotate siya. Cable lang yan, no? Cable lang nakalagay. So sa centroid mo ilalagay, syempre, yung ating cable. So, yan lang, no? Para hindi siya magalaw. Kunwari, no? Theoretically, walang iba. Ayan. So, ano pa ba? Tinatanong niya yata, ano daw distance, no? At, di ba 2/3 lang to? 2/3 lang to, 2/3 from the vertex to, no? So, kung ito, 1.8, 2/3 ng 1.8. Ayan. So, hindi ko lang na-check kung tama yung nilagay kong value dyan, no? Baka hindi ko nalagay, no? Kasi 1/3 yata yung nilagay ko dyan sa check natin, no? 1.2. So, 1.2. May 1.2 ba tayo? Ayan, may nilagay naman pala ako. Ayan. So, 1.2. Yan yung distance niya from the vertex. So, 2/3 lang. Ayan. So, hindi ko matandaan talaga yung problem ng number 3, no? Ang sure ko, hindi yung cable force yung tinatanong dyan, no? Kasi kung yung cable force, maalala ko naman na puro 180 yung sagot dyan. Pero hindi eh. Distance yata yung tinatanong dyan. Hindi ko lang masigurado kung ano yung tanong. Ayan. Sa situation 2, ito yung 100% lumalabas. Truss. Ayan. Sino pa bang hindi nga nakakalam ng truss? Ayan. So, dun sa 2021, kung nag-solve kayo, no? Howie truss yata yun. Yung paganyan. Paganyan. So, iba yung members natin this time. Papunta siya pa ganun. Kasi yung 2021, paganyan.
Bakit ko ginanyan? Bakit ko iniba dun sa 2021? Makikita nyo dun sa pangatlong tanong niya, no? So, bakit ganyan? So, ang kaiba niya sa 2021, ano bang hinanap dito? Force ba dyan? Force ba dito? Force dito? Ang kagandahan dito, ay nahanap lang dito yung reaction sa A, reaction sa B. So, may force ka na member, may pinapahanap naman isa dyan, no? Ito, sa gitna. Itong tension. Anong force dito sa CD na yan? Force ba? Yes. Ano yung force daw dyan sa CD na yan? So, mamaya natin sagutin, no? So, lagay mo natin yung dimensions. Lagay muna natin dimensions kasi hindi ko Bakit 2.7 yung A dyan, no? Dos lang to. Parang baliktad. I think baliktad to. So, ako yung gumawa. So, alam kong baliktad to. 1.8 to, tapos 2.7 to. So, my bad. Ayan. So, 1.8 yung ito. Tapos, ito ang 2.7. So, pasensya na, no? Ayan. So, ano ba yung theta? So, sa trust, kailangan mo yung mga theta. Siyempre naman, no? Kasi components mo usually itong mga to, no? Pero dito, hindi na natin kailangan components to. So, anyway, pero kailangan natin yung theta. So, theta is, ano to? Tan inverse ng ano? Di ba itong triangle na hinahanapan natin? Since pare-pareho naman yata to. Equal naman yung ayan. So, ano to? 1.8 times 3. Tama ba? 1.8 times 3 to, di ba? Itong buong length na to. Tapos itong height na B na 2.7. Ayan. So, calculate lang natin, no? Tan inverse 2.7 over 1.8 times 3. 26.57. Ba't pala dinaretso ko, no? 3 times 1.8. So, ang theta dito is 26.57 degrees. So, makikita natin bakit importante yan, no? Oh no, naglag. Yan. So, theta. Okay, eto, no? Kung sa mga hindi pa rin mastered kung saan lalagay yung theta, no? Huwag nyo nang pag-isipan masyado itong mato. Basta nakarampa, no? May inclined, ano ba to? Memorize yun, na dapat to, no? Naka-inclined yung ating may inclination, tapos may theta ka, tapos may material dyan o object o whatever na naka-lagay perpendicularly or perpendicular dyan. Ayun. Ang angle, di ba dito horizontal siya nakalagay? Ang angle dito, yan din yun, no? So, dapat memorize na yan, no? Sa mga hindi pa nakaka-memorize, kung meron pa na hindi. Kung meron pa naman, no? So, sure ko naman siguro, no? Memorize yun na yan. Dapat, magbabaligtad lang. Naka-vertical lang yung angle natin. Dapat memorize yan, no? Ayan. Magkakamali dyan. Ayan, theta. So, ano bang hinanap? Ano daw yung reaction at ang una dyan, reaction at B, no? So, reaction at B. So, paano ba ito kunin? Pwede ba tayong mag-moment kaagad? Di ba 2D lang to? Ibig sabihin, mag-moment lang tayo sa support. Sang support. Sa external support. Sang external support. Depende sa'yo, no? Pero dito na lang. Kasi may perpendicular distance na mga to, no? Di ba perpendicular to mga to? May sinabi ba sa given na perpendicular yan? Wala. So, assumption ulit yan, no? Default yan. So, default ulit, perpendicular yan, no? Pag walang nakalagay na angle, 90 degrees. Or perpendicular siya, yung force na yan. Kasi ganyan naman talaga yan, no? Ayan. So, moment at A. So, ganyan lang, no? So, positive ko dun sa direction ng B na kinukuhanan ko. B times, ano to? 1.8 to, di ba? 1.8 yung A times ko ng 6. Yan yung perpendicular distance ni B. Di ba? Pwede kang lumawa ng perpendicular distance. So, perpendicular distance sa A. Ayan. 1.8 times 6. Tama ba? Ano pa? Equal dapat siya sa perpendicular distance or yung force. Perpendicular nung bawat force nito. Itong 8.5. Di ba yung 8.5 dyan? 8.5. Anong perpendicular distance ng 8.5? Siyempre, wala, no? Bakit wala? Kasi nakatutok siya dun sa point mismo. Diba? So, wala siyang perpendicular distance. Dumadaan siya sa point mismo. Dun sa isa, 17 times, ano tong, oh, hindi pa pala natin na-solve. Anong distance dito?
nag-solve tayo ng angle. Di pa pala natin na-solve yung nandito, no? Ano yan? So, 2.7 squared plus 3 times 1.8 squared square root 4.2. Teka lang, no? Parang may mali. 2.7 plus parang hindi dapat 4.2 yan, no? Ayan. Byte 4.2 yung una akong nasagot. Anyway, 6.037 divided by 93. So, ang nakuha kong distance, ito na, itong distance na yun. Yung buong ganyan is 6.0374. Siyempre, divide natin ng tatlo. Equally space yan, di ba? Kasi puro equal naman yan. So, ibig sabihin, divide ko lang ng 3. 2. Yung bawat isang distance na yan, 2.0125. Ayan. So, yan yung gagamitin kong distance yun, no? So, ang distance dito, nag-moment lang ako dito, no? Perpendicular distance, may perpendicular na distance naman yun. Hindi naman importante kung naka-incline dyan, no? Basta mahanap, alam natin yung perpendicular distance, o yun na yung distance. 2.0125. Perpendicular distance. 17, 2.0125, ano? Tama ba? 2.0125, 17, 2.0125. Pero dalawa. Siyempre, dalawang distance na, no? Tapos, 8.5 times 2.0125 times 3. So, makuha na naman natin yung B dyan. By, no? So, 17 times 2.0125 plus 17 times 2.0125 times 2 plus 8.5 times 2.0125 times 3. Divide natin ng 1.8 times 6. 14.25255. So, ba't 255 to? So, anyway, baka baka surrounding. So, baka surrounding. Yan. Assuming na lang surrounding to, no? 14.26. Ayan. Assuming surrounding tayo nagkamali. Yan. Baka nagkamali ng surrounding dito sa una. So, ang anong A? Paano makuha yung A dyan? Summation forces, gamitin naman natin summation forces Y. So, gagamitin mo lang yung actually yung mga equations na pwedeng gamitin sa beam. Since 2 dito, 2-dimensional, ibig sabihin yung pwede lang naman natin gamitin dyan moment na isa at a point at a support kahit saan mo gusto, basta point, no? Tapos summation forces X, Y, Z. Ayan, ayan. So, 4 lang na. Actually, 4. Ba't may Z? 3. So, 3 lang, no? 3. Ba't, gaba, may Z, no? Ano ba yan? Summation forces Y. Siyempre, summation forces Y kasi actually, may horizontal pala ito, no? Ayan. Baka makalimutan natin. Kasi, naka-inclined yung ating force. Siyempre, may horizontal na yan. Ayan. So, summation forces Y. Ano to? Ano bang pinakamadali dito, no? Pataas ang positive. So, di ba, ba't Y to? Ano ba yan? Kung saan natin nilalagay yung ating forces. Ayan. So, AY plus B na lang to, no? Hindi ko nalagyan ng BY, BX. Equal naman yan. Equal dapat siya saan? Pag pinagsanib ko yung dalawang support, dapat kaya nila yung horizontal components. Tama ba? Horizontal components ng ating mga inclined forces. Since inclined sila kasi, no? Kaya, syempre, kailangan din yung yung vertical nila. Yung vertical components. Horizontal ba sinabi ko? Vertical components sila. So, actually, 8.5 times 2. Pagsasanib ko na, pag-iisahin ko na lang sila, no? 17 times 2. Horizontal naman tayo, hindi na natin kailangan yung perpendicular distance. Kailangan natin yung yung vertical components. Ang vertical components nila, anong gagamitin natin? Sine, cosine. Cosine theta, sine theta. Laging tandaan, no? Kung saan yung theta na pinagkuha na natin, parang may given dyan. Ako ganito yung inaalala ko minsan. Tapos kakagat. Kung saan siya pupunta, yun. Pag cosine, no? Cosine yan. Ayan, cosine. Cosine.
Ano to? Cosine o sine? O, edi gagawa lang ako ng ngipin. Kung saan siya kakagat, yun yung cosine. So, cosine yan. Pananda ko lang, no? Nilalagyan ko ng ngipin. Wala. Tip ko lang, no? Cosine yan. Cosine theta. Ayan. Ano yung theta natin ulit? Cosine. 26.57. Ayan. Tapos, nakuha na natin si B. So, lagay lang natin ito mamaya. 14.26. So, ano to? 14.2 57. 31. So, pareho ba tayo na nakuha? A1, 31. I think yan yung pinakamabilis kasi, no? I-summation forces Y mo. Mahirap din naman momento, no? Mag-moment, mamaya, trinay mo pang mag-moment sa B, no? Summation forces Y ka na lang. Ayan. So, AY natin 31.36. Teka lang. Yan na ba yung sagot? Yan na ba yung sagot? 31.36. Ang hinahanap dito, reaction at A. So, wag mo na basta-basta, no? Reaction at A. Pag hindi niya sinabing vertical, may sinabi ba siyang vertical reaction? So, hinahanap niya dyan yung magnitude ng combination na, no? Hindi naman sinabing vertical. Ang hinahanap dyan, reaction lang. So, square root ng AY plus AX ang hinahanap dyan. Tama ba? Ayan, no? So, hindi pa yan yung final answer. 31.36. Na-compute na ba natin si AX? Hindi pa pala, no? So, summation forces Y. Siyempre, hindi pa natin nagagamit si summation forces Y. Forces X. 0, positive yung paganyan. Wala, gusto ko doon ng positive. So, saan ba yung direction ng AX ko? Doon din. Sige, doon din. So, AX plus, ano to? So, mali tayo ng direction. Pero, paganyan. So, pero paganyan, since paganyan yung direction ko, edi, kuha natin negative, syempre. So, 8.5. Ganun lang din. Pabaliktarin ko lang naman yung ano. Ito lang din ulit yun. 8.5 times 2 plus 17 times 2. Pwede mong isa-isahin kung trip mo, no? 8.5 times cosine, tapos plus 17 times 17 cosine theta plus 17 cosine theta plus 8.5 cosine theta. Edi itong trip mo, edi mas mahaba lang, no? Mas mahaba lang yung type mo. Nag-isa ko lang sila, pare-pareho naman yun. Pare-pareho naman ang angle. So, I by cosine. Sine to, di ba? Siyempre, kung cosine yung pagkagat, cosine yung paganyan. So, dito siya kumakagat. Ibig sabihin, sine yung kabaligtaran yung dito. Sa may horizontal. So, ganun lang yung pag-alala ko dyan. Okay. So, ang AX natin is negative. So, ibig sabihin, mali yung direction natin. Which, alam naman nating mali. So, ayan, sine. Okay, so negative 22.8118. Ayan. So, squared lang natin to. Hindi natin na-squared to, no? Squared yan, no? 22.812 na lang. Squared. Kasi baka nagkamali din ako dito. So, from the looks na lang, kung trip mo, no? Wala namang ibang mas mataas. Ito siguro yung sagot 38.78. Ngayon, unless nagkamali ako nung una kong sinagutan to, which possible naman mangyari yan, 38.78. Actually, tama. Sakto naman. 38.78. Ayan. Ito lang siguro na nagkamali ako ng rounding dyan. So, anyway, so 38.779 nakalagay dito. So, yan. Find the force in member CD. Ayan yung magandang tanong. Force in member CD. Ito daw, force dito. So, tanongin kita. Ano yung force dyan? Anong force dyan? Tingnan maigi, no? Dito sa point na to, pag nag-summation forces ako ng Y, anong mangyayari? Sabihin natin summation forces Y at joint C. Ano sa rin yung mangyayari? T is equal to what? Sabihin natin tension C uli. Tawag natin tension C.
Ewan ko na, CD na lang, CD pala yan. Ano yan, equal to, ano yung equation natin? Saan yung iba pa? Nahanap nyo ba? Siyempre 0 yan, no? And 0 kasi walang ibang forces dyan, no? Magkakaroon lang yan ng force kung inalaw mo yung bending. Sabihin natin na pag nag-allow tayo ng bending, pwede siyang mag-transfer ng force, or pwede siyang magkaroon ng force, pwede siyang mag-bend, so mag-bend dyan. So, tandaan, thrust to, no? Thrust, ang forces lang natin sa thrust, ano? Compression or tension. Dalawa lang yan, compression, tension. Huwag kang maglalagay ng bending. Pwede may kakaroon lang ng force yan pag nag-allow ka ng bending dyan sa thrust natin. No, hindi natin na-allow yan. Oh no, nabura natin yung buong thrust. Anyway, so yan, no. Yan yung pagkakaalala ko dyan kasi 0 yung sagot ko dyan. At ang naalala ko, ganyan yung itsura niya. Kaya ganyan yung ginawa ko. Ngayon, baka hindi to yung saktong mismong structure ng thrust na binigay, pero ang naalala ko 0 yung sagot ko kasi parang nakakita ako ng ganyan nga. Ano bang tawag dito na? Ang tawag dito? Zero force member, diba? Zero force member. Diba zero force member tawag dito? Diba zero force member? Yan, pag yung dalawang member opposite to each other, tapos meron kang isang member na perpendicular, ganyan, perpendicular siya, 0 yan, walang force dito kasi dito magta-transfer, hindi niya ma-transfer yung load niya dito kasi bawal yung bending. So bawal mo ma-transfer dyan, hindi mo pwede ma-transfer dyan. Okay, ayan, so kasi hindi siya magbe-bend kasi mata-transfer na dito sa ibang members, no? Ayan. So, 0 yan. 0 force member siya. So, yan yung pagkakalala ko. Unless mali yung pagkakalala ko, baka nagkamali ako. Baka may ganyan pala, iba pala yung member pa, ganyan pala. Nagkamali lang talaga ako ng tingin. Pero alam ko, 0 force member nakita ko dyan. At alam ko, parang ganito lang yung kanya, no? Yan, tatlong member. Tapos, isa yung perpendicular. So, 0. Yung isa. Ayan. So, unless nagkamali ako ng pagkakalala. So, yun lang. Ayan.